Kahapon, humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Humarap siya sa komisyon para ibigay ang ilang mga impormasyon tungkol sa proseso ng budget at insertion o pagsingit ng pera sa pambansang pondo. Para pag-usapan ito at kung ano ang implikasyon nito sa mga susunod na pagdinig sa ICI, makakausap natin live via Zoom si Dr. Gary Dionisio, Dean ng School of Diplomacy and Governance de La Salle College of St. Benilde. Magandang gabi po, Dr. Dionisio, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi rin niya at magandang gabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay, Dean, ano pong inyong reaksyon dito sa finally pagharap ni dating Speaker Martin Romualdez sa ICI? Well, napakahalaga yung pagharap ni former Speaker Martin Romualdez sa nakaraang ICI meeting at kung ating makikita, pumarap siya doon ng walang fanfare, walang theatrics, walang performative actions, no, just facts, napakakalmado. At in fact, after niya pang humarap, although hindi natin nalaman kung ano yung kanilang pinag-usapan, ay nagbigay siya ng pagkakataon na ma-interview ng media para sabihin, no, yung kanyang mga statement, no, patungkol nga sa hearing. At sinasabi niya doon na handa siyang makipagtulungan sa ICI at ipaalam ang lahat ng kanyang nalalaman mula sa budget deliberations hanggang sa ano ba yung naging trabaho ng speaker in particular, no, sa Bicameral Conference Committee na kung saan doon ay pinag-usapan nga yung mga nakaraang budget. So it's an opportunity for the former speaker, no, to at least to be fair and square na harapin itong mga bagay na inakusa sa kanya. And Dean, no, bagamat sinabi na nga ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na fake news ito, pero I think nanggaling sa kampo ng mga Duterte na sinasabing kino-consider siya na maging state witness. Tingin nyo, is that even possible or talagang kasama to dun sa sinasabing demolition job laban sa dating Speaker? Alam mo, Jack, hindi makakabuti kay former Speaker Martin kung magiging state witness siya. Primarily dahil kung siya naman ay naniniwala, kampante siya na wala siyang dapat itago, wala siyang dapat hingin, no? Or i-bargain sa nangyaring issue dito sa mga sa budget ng 2025 at yung prior on that, mahalagang ipakita niya yung kanyang sinseridad, yung kanyang katapatan, no, na handa siyang tumulong sa ICI para mas ma-uncover natin, mas malaman natin ang katotohanan kung sino ba talaga ang dapat managot sa usapin nga ng flood control. So, alam mo naman ngayon, tandaan natin, napaka-divisive na ng ating lipunan at may mga kanya-kanya tayong mga echo chambers, kaya gumagawa ng paraan. Halimbawa, sasabi nga natin, yung kampo ng nila VP Duterte, nila VP Sara at ang mga supporter nila na gumawa ng mga paraan para at least, no, iligaw yung mga impormasyon, karoon ng disruption, magkaroon ng kaguluhan at hindi masentro dahil sa totoo lang ang lahat naman ng panawagan ng taong bayan ay managot lahat ng mga sangkot dito. So kung sakaling alokin, no, si former Speaker Martin na maging state witness, I believe mas hindi ito makakabuti sa kanya at mas magandang ipakita niya yung kanyang sincerity and integrity, no, na ma-uncover nga yung katotohanan dito sa usapin ng flood control. And another thing that is worth pointing out, kahapon we had Attorney Jesus Francis on the show. And sabi niya, according to his sources, talagang hindi naman daw kasama si former Speaker Martin Romualdez dito sa mga bicameral committee or even dito sa small committee na ito. So kumbaga walang paper trail or wala siyang walang ebidensya na magsasabi na siya ay kasama doon and much more nag-insert or wala raw siyang ginawang insertions kasi hindi nga siya kasama sa bicameral conference committee. Well, malaking bagay kung makikita yung footprint mo dito sa or may imprimatur ka dito sa
mga pag-uusap na to. And in fact, wala nga siya sa attendance, wala siya sa picture. So, yung burden of proof ngayon ay mga nandun sa mga nag-aakusa laban sa kanya. No, bagamat siya yung speaker, importante rin talagang malinawagan natin yung naging papel, no, ng bawat isa dito nga sa pag-craft ng 2025 budget. No, dahil may mga tao na pumirma na nandun at iba ay hindi pumirma, no? Pero na-associate yung kanilang mga pangalan, lalo na yung mga nandun sa meeting na yon, na-associate yung kanilang mga pangalan sa so-called, no, anomalies at inserted items itong 2025 budget. So kung si Speaker Martin to, medyo ang hirap ikabit sa kanya dahil wala siya doon, no, yung kanyang physical presence. No? Opo. And to be fair, wala naman daw masama sa mga insertions na yan. Ginagawa naman po yan at talagang may mga bagay na kailangan po ito. Pero worth noting rin po sa mga report na unlike kay former Senate President Cheese Escudero, parte pala siya nitong BICAM committee po na ito. Na nag-break po ng tradisyon na dati hindi naman pala kasama ang head ng Senate or head ng Congress. Dito parang kumbaga he broke the tradition and naging parte pala siya nitong budget BICAM 2025. Ano po ang masasabi niyo doon? Well, actually, yun yung isa sa mga, for a lack of better term, medyo highly irregular in a sense. Dahil nga, in practice, sa mga nakaraang kongreso, prior to the 19th, yung mga saksiling pa, perhaps 15, 16, hindi mo na makikita yung Senate President na umuupo sa bicameral conference committee dahil pag umupo ka dito, parang napaka-micromanage micromanage mo na yung itong committee nito, makikita mo dahil nga yung presensya mo, in fact, makikita nagpapakita ng iyong weight or position, no, na mukhang meron kang interest talaga. So yan yung malaking katotohanan kung ang leader ng Kongreso, both the Senate President ay yung Speaker, ay actively nakikialam dito sa budget deliberation. Na in fact, dapat ito ay didelegate mo lang, no, sa either sa iyong Committee on Appropriation or kung sino mang senior deputy speaker na gusto mong ipapuntahin, no? So the point is this typical arrangement is somehow problematic. No? It's first time in our history. And Dean, maiba lang tayo, no? Alam naman natin na may bagong talaga na ombudsman. Ito po si dating Justice Secretary Remulla. Ano po ang take nyo dito at gaano ka-critical itong position na to? At naging controversial pa talagang may mga humaharang. Ito na po, nasa second half na tayo ng administration ni Pangulong Marcos. Gaano ka-importante yung position po na ito? At ba't hotly contested? Sa totoo lang, yung ombudsman, especially at this juncture, tingin ko magiging game changer yan. Kung ito ay maayos na magagampanan ng bagong talagang ombudsman na si Ombudsman Boyeng Remulla. Game changer dahil una, naghahanap talaga ngayon ang ating mamamayan ng tiwala sa administrasyon, lalo na sa usapin nga ng corruption. Kung kahapon lumabas yung survey ng Pulse Asia, dati ang corruption, mga number 7, number 8 lang yan. Ngayon, number 2 na as an urgent concern. Ano yung number 1? Ang number 1 pa rin ay controlling the inflation. Consistent naman dyan. Number 2 before ay addressing the poverty, tapos unemployment, no, yung pagtugon sa ating mga trabaho. Pang-pito lang yan, pang-walo lang ang rapid corruption ngayon, number 2 na siya. So it's now really top of the mind issue. So the ombudsman, especially sa panahon nga ni dating ombudsman Remulla, kailangan talagang buksan, no, yung mga naiiwan ng nakaraang administrasyon ng mga kaso, lalo na yung Pharmaly scandal, lalo na itong mga investigasyon na isang tabi na lang at hindi nabigyan ng hustisya. So I think it's an opportunity hindi para singilin ang sino man, kundi magbigay ng kaliwanagan sa ating mga mamayan na seryoso ang ating ombudsman na tugunan yung kanilang ninanais na i-address itong corruption issue, no? Na nagmula pa perhaps itong mga nakaraang administrasyon hanggang sa ngayon. So dapat maging ganun ang treatment ni Ombudsman Boyeng Remulla, no, sa usaping ito. Alright, maraming salamat po sa inyo, Dean Gary Dionisio.
Thank you for your Salamat time. din po. Salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi.